na. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. May mga pagsubok ba sa trabaho o negosyo mo na akala mo'y hindi mo kakayanin? Pero sa paglipas ng panahon, nalagpasan mo na ang mga ito. Nakatayo ka pa rin at nagpapatuloy. Sometimes, when you are at the point of giving up, it is helpful to visualize and think what life will be a year from now. Sa halip na panghinaan ka ng loob dahil sa challenges na pinagdaraanan mo, isipin mo kung paano ka nito palalakasin at patatatagin sa hinaharap. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Huwag kang mag-give up dahil lamang sa isang mahirap na sitwasyon. Isang poster ang nabasa ko sa internet na ganito ang sinasabi. When a child learns to walk and falls down 50 times, he never thinks to himself, maybe this isn't for me. Oo nga naman, lahat tayo maraming beses na nadapa noong mga bata pa lamang tayo na natututong maglakad. Fast forward to today, hindi lang tayo naglalakad. Ang iba sa ati lumalahok pa sa mga triathlon. Sa halip na ma-stuck sa challenges ng iyong trabaho ngayon, imagine how life will be a year from now. Paano? Una, ask yourself what life will be a year from now. Hindi naman natin kontrolado ang mangyayari sa hinaharap, pero hindi naman bawal ang mangarap at mag-set ng targets na iyong pagsusumikapang abutin. Paano mo nakikita ang sarili mo pagkalipas ng isang taon? Nasaan ka na? Ano na ang ginagawa mo? Nabibigyan tayo ng motibasyon na magpatuloy kapag may nakikita tayong magandang ibubunga ng ating paghihirap at pagsusumikap ngayon. Pangalawa, continue hoping for a bright future. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ano man ang pinagdaraanan mong problema ngayon, patuloy kang magtiwala na hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi mo ikapapahamak. Kaya, harapin mo yan. Kaya mo yan. Trust that these are meant to prosper and strengthen you, not to harm you. At panghuli, think of current challenges as stepping stones and learning blocks. Ilang problema na ang nalagpasan mo sa iyong trabaho at hanap buhay. Sa tingin ko, marami-rami na rin. May mga natutunan ka ba sa mga ito? Tiyak akong marami. Kaya kapag inisip mo kung ano ang magiging kalagayan mo paglipas ng isang taon, this I can be sure of. You will be wiser and richer in experience. Mabilis ang takbo ng panahon. Marami ka nang napagdaanan at napagtagumpayan. A year from now, sigurado akong mas marami ka pang challenges na malalagpasan. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. DXAS, your community radio, kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay,
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Happy New Year po sa ating lahat. Welcome sa taong 2026. At syempre, we praise God dahil andito tayo ngayong lahat. Nagsasama-sama pa rin. Sabi nga ng verse, di ba? Yung mercy ng Panginoon ay laging nandyan. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Zamboanga City. Buenos dias a todo. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal di aton mga barangay aquí na syudad? El 98 Barangay, Limpapa hasta Licomo. Maayong buntag po, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Good morning, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At kung saan ka man ngayon, basta kami ay naririnig mo, good morning. Ngayon po ay ang pangalawang araw para sa buwan ng Enero. Kala ko talaga Monday ngayon. Oo, medyo mahaba yung break natin, no? Kapon sabi ko, Monday na naman bukas. Friday pala ngayon. Oo. Ayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 2, 2026. At marami tayong gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Number 1, syempre, gagaya nga ng sinabi ko kanina, tayo ay andito, nakaabot sa year 2026. At ang pangalawa, 'di ba? Kasama pa rin natin ang ating mga mahal sa buhay. At kung may mga pagkakataon man na nauna sila, pero si Lord kasama pa rin natin, 'di ba? Pwedeng may mga mas worse pang mangyari. Pwedeng may malala pa, pero nakita natin tapat pa rin ang Panginoon. El Disiyo Gracia, kanatun pirmi tan hunto. El Disiyo Lastima, talipirmi kanatun, taman hunto, hindi le kanatun tadeha. Chenebes, maskin bien duro ya kita kabesa, duro pulso pa, si tabla sila. Pero el Diyos, bien bueno, syempre na di aton magavida. Maayo gyapon ang Ginoo sa to ang mga kinabuhi. Di po ba? Ramdam nyo po ba yan? Kahit minsan, tumatarikod na tayo sa Panginoon. Chenebes, hindi aga nakita ko neleta akorda. Pero for the whole year 2025, El Diyos bien bueno na di aton vida. We are expecting for the year 2026, El Diyos manhunto syempre kanaton. Dahil siya po ay tapat, totoo, at hindi nagbabago. Si Ken Eleantes, wait naman, preach siya ba yun? Si Ken Eleantes, cuando talale na Garden of Eden, maskin na before pa el Garden of Eden, ele syempre sa ora, na ikosa takambya. Wala unsa gabag o sa Ginoo, siya giyapo na. And we praise God dahil ganyan ang ating Panginoon. Loving, merciful, generous, understanding, yung goodness niya, yung kindness niya, ay, ano pa bang hahanapin natin? Kaya lahat na lang talaga ang pwede nating gawin ay magpasalamat sa Kanya. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, ito po ang programang Oras na Zamba Sulta. Papakinggan po ninyo dito lahat ng mga balita within ng AOR ng Zamba Sulta.
At ito yung mga balita na dapat nating ipanalangin. Bakit natin to binabalita? Para po manawagan paano maging tama ito at magiging tama lang ito kapag meron tayong Diyos sa ating buhay. Kapag kinikilala natin na yung righteousness, yung truth ay manggagaling lamang sa Panginoon. So, samahan niyo po ako para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Ako, mamaya po, maganda pong ating topic. Kung nakelos taprigunta, ay, pakilaya ba yung prinsipyo di mio anyo? Yeah, 2026 ya. Pagkosaga, pwede cambio na di mio vida. Isa na po ang pwedeng mabago sa akong kinabuhi. Paano magkakaroon ng purpose, meaning ang aking buhay. Kasi parang feeling mo, siguro last year hindi maganda ang iyong naging taon. Medyo mabigat. O kaya gulong-gulo ka, walang direction, mamaya po. Samahan niyo po kami, makakasama po natin. Nako, excited ako sa ating guest, si Pastor Johnny. Pastor John Castillo. Naririnig niyo po siya sa ating mga programa dyan sa DZAS. Kaya abangan niyo po yan mamaya. Paano maging handa ngayong 2026? So, lahat yan ay applicable sa atin. May matututunan tayo dyan. Kaya, abangan niyo po yan mamaya. Para naman kahit hindi ngayon ang January 1, pero sa January 2, di ba, directed na ang iyong buhay dahil nakinig tayo sa naging payo, paalala, mga words of encouragement, godly advices ng ating guest mamaya with Pastor John Dave Labrador din yan mamaya. Abangan nyo po yan. At syempre, samahan nyo po ako hanggang mamayang 8:30. Yun nga sabi ko kanina. At para po yan sa isa't kalahating balitaan, impormasyon at inspirasyon. Sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong kayo, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625. Weather Report. Para sa ating weather report, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog, pagkidlat sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa easterlies o yung hangin mula po sa silangan. Dahil po dyan, babala para sa publiko, posibleng may pagbaha o pagguho ng lupa, landslide po ang pwedeng maranasan sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Kaya po ingat po tayo at makinig po tayo pag may mga babala. Kasi pwedeng mangyari ang mga ganito. Kung nakelos kenta kada aliparte ng monte or akiparte na Rio, mag-ingat po tayo, maging alerto, maging handa. Diba? Del ayer, January 1, bigla lang yan ulan. Kaya nuwaya lang anda na beach, kaya ulan niya kanila. Kaya mag-ingat po tayong lahat at makinig po sa mga warnings. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. January 2, happy birthday po kay Kuya Levi Santiago. Hi Kuya Levi, kinakapatid ko to. Hello po kay Ninang Tata at kay Ninang Robert and sa entire family ng Santiago. Happy birthday Kuya Levi. Happy birthday din kay Nico Maghanoy. Happy birthday kay Teacher Neil. Oo, parang si teacher to Neil Nier, tama ba ako? And lastly, happy birthday kay, kung meron tayong Cara David, meron din tayong Lara David na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po. Belated happy birthday naman kay Pastor Rizaldi Bernardo, kay Ate Jane Shenes. Nabanggit ko na yan, pero gusto kong ulitin, happy birthday po sa inyo. Kay Ninang Neneng Milares, happy birthday po, Ninang Neneng. God bless you at sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, His mercy.
Sa Filipino pa, ang kanyang awa. Sinatsyavakano, el su lastima. Sa Bisaya, ang iyahang o ang iyang kaluoy. Sa Ilonggo, ang iya kaluoy. Yan, sa ating mga tagapakinig dyan na marunong magtausog, ano po ang His mercy o ang kanyang awa sa inyong dialekto? Tanong po natin, bakit ka nga ba nagpapatuloy hanggang ngayon? Ang ating verse po ngayong araw na ito, Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Panaghoy, Kabanata 3, talatang 21 hanggang 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Kagabi po, hinanap ko tong meaning pa talaga ng mercy. At ang binigay na sagot sa akin ni AI, pag sinabing mercy, ito po yung compassion in action. Ito yung pagpigil sa parusa. Ito yung hindi pagpataw ng parusa sa isang tao kahit nararapat ito sa kanya. Halimbawa nito, kung ang isang tao ay nagkamali pero pinili mong huwag siyang parusahan o paghigantihan, ikaw ay nagpakita ng mercy. At itong character na ito, habang binabasa ko ang definition nito na bigay nga sa atin ng AI, nagtuturo na ang mercy na ito ay talagang nagmumula sa Panginoon at unang nagpakita ng totoong definition ng awa. Alam naman po natin lahat, diba? Tayo ay doomed for judgment. Tayo sana ay lahat tayo kung standard lang ang susundin, walang love, walang mercy, walang awa, todo era kita. Derecho ya era na impyerno antes pa. Diba, chenebes gani kita hindi ta pwede abla si iyo el Diyos, yung muri dayon ka. Diba? Walang mercy. Minsan yung tao, ganyan yung sasabihin si iyo, ya kada Diyos, bueno lang yung kada Diyos. Kay diretso yun ka sa impyerno. May mga ganyan po na mga tao na nagsasabi, yung puso nila, yung bibig, di ba? Kayo po ba? O, ako minsan siguro guilty ako sa mga ganyang bagay. Yung mga panahon na kahit lumaki ako nga nasa Christian community. Pero di ba dahil tayo ay makasalanan, oo, minsan nasasabi natin yan, diyan nag-iiba ang Panginoon. Kasi pwede tayo lahat. Todo era kita, anda na impyerno. Todo kita kandidato para na impyerno por kausa lang na kulpa kay ya ase. Jutay man se o grande. Dako man na og gamay ang ato ang sala. Pwede pong makadala sa atin. Pwede tayo ma-send right away, immediately doon sa hell, doon sa impyerno. Pero yung mercy, yung awa, elastima, ang kaluoy sa Ginoo, ang naging dahilan para po tayo ay magkaroon ng pagkakataon and hope, esperanza, kay algun dia pwede kita manhunto ko ng Diyos. Sinabes sa mina di aton vida, di ba ta pwede kita sinti, kay elastima del Diyos, tali syempre ka naton. Pwedeng may mas worse sana na ipataw sa atin na parusa, na kulpa ya pwede kita ase. Di ba? Bien grande el culpa, sinabes ta pwede kita ase. Pero sinti tu, el gente, ya perdo na lang contigo. Ya sinti tu, kay el gente, ya dali contigo second chance. Hindi to ta pwede entende porque que le sucede. Pero dahil po yan sa awa ng Panginoon. Ang Panginoon ang siyang naghipo sa taong iyon. Yan touch ko na kay el gente. Para dali, mandamira elastima disuyo contigo. Sana nakakulong ka na ngayon. Era-ara, ya dispatchaya contigo. Ni mera to pamilya ara. Wala na unta ka bana karon, wala na unta ka asawa, wala na unta ka anak. Pero binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Ni mera to ara kinamundo.
Kasi ta pregunta to na dito yung bida, porque sa Arabibo pa man nyo. Pinmakul pa man gadyo. Yung gana mismo na di mo kwerpo, hindi ta entende ko sa di mo kostumbre. Pero porque sa Arabibo, syempre yun, dahil po sa mercy ng Panginoon. Alam niyo yung fountain? Nakakita na po kayo ng fountain? Itong fountain na pa sa'yo, ako na yun. Function niya ba? Pero ala na ipil. Yan na kami ala, Chena Fountain. Ganun po yung mercy ng Panginoon. Yung nagpapatuloy, di ba, akel si taman awas, sobra-sobra, pensaba tumampisik ya contigo el aguas saba na fountain. Ganun po yung mercy ng Panginoon sa ating araw-araw. Kaya kung ang tanong, bakit ka nagpapatuloy, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil overcomer ka, kundi dahil po yan sa awa ng Panginoon. At kung paano siya nagmamahal na aawa sa atin for the whole year of 2025, ganun pa rin po ang Panginoon sa atin this year. Hindi natin mababago yan sa Kanya. Chenebes gane, mas kimbing grande di aton kulpa. Mas grande el amor, el lastima, ang kaluoy sa Ginoo sa matag-usa sa atua. Ilang beses ka na ba nagkasala ng paulit-ulit? Ilang beses na ba nga sinabi mo, sorry Lord, hindi ko na po uulitin. Senyor, no quería yo con este. Pero tali syempre to, tatumba syempre to, tambira-bira syempre to. Pero hindi lilisensya para mambira-bira tamo ito con este culpa. Pero ang point natin, di ba, pwede ka sanang mamatay na lang diretso. Kasi tabi po sa mga kumakain. Pero yung point natin dito, pwede na po sana tayo wala na lang. Kasi kung tayo lang, parang wala ka ng purpose sa buhay. Pero si Lord hindi, iba ang perspective niya. Maawain ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, at walang makakapigil niya sa Panginoon. Yan ang magliligtas sa atin. Minsan no, akala natin consume na tayo. Minsan akala natin broken na talaga tayo. Or kaya kelabla kita, ni mayak, bingkay mauyagadyo. Pero hindi. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nandyan siya lagi. Igol ba akel tiempo de Moses cuando mirale con el burning bush. Sa baleta kemaya gayod ni maya perdido ya akel siembra. Pero nasusunog lang pero hindi nako-consume. Takema lang pero hindi hindi siya nawawala. Nandyan pa rin dahil po yan sa Panginoon. Kaya kung naghahanap ka ng dahilan, Panginoon, paano po ako magpapatuloy? Or kung curious ka, bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako? Sa dami-dami ng pinagdaanan ko. Kasi po, every day, every morning, tapat ang Panginoon. At yung mercy niya ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy. Hindi kasi natatapos ang awa ng Panginoon. Hindi ta akaba, hindi ta deskansa. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa po tayo. May purpose pa po tayo. Kaya magpasalamat tayo dahil ang awa ng Diyos ang nagiging dahilan kung bakit tayo andito pa rin. Hindi mo kailangan kargahin lahat ng kabigatan mo. Kung may bit-bit ka pa rin ngayon, from 2025, i-reset yan ng Panginoon. Tatanggalin niya yan. Kailangan lang natin i-acknowledge si Lord sa ating buhay. Kung naging victorious ka last year, dahil yan sa awa ng Panginoon, mercy, love ng Panginoon, at yun pa rin ang bibigay niya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sa mga obedient sa Kanya. Kaya po ngayong araw na ito, anong pwede nating gawin? Ha? Ano ang pwede nating sabihin sa Panginoon dahil siya ay merciful sa atin. Hindi lang once a year, once a week, o kaya kung kailan lang tayo mabait, pero every day sa ating buhay, siya po ay merciful. So ano ang pwede nating sabihin sa Panginoon? Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:24 ng umaga at para po sa ating mga balita,
Aabot sa 4 na biktima ng paputok ang naitala sa lungsod dito sa Zamboanga simula noong araw ng Pasko hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Ito po ay ayon sa datos ng Zamboanga City Medical Center. Ayon sa kanilang report, lahat ng mga biktima ay pawang mga lalaki na may edad na 7 hanggang 16 na taong gulang. Batay sa kanilang datos, 3 sa mga insidente ay nagresulta sa pinsala sa mata, habang isa naman ang nagtamo ng sugat sa kamay. Noong December 25, itong 7-year-old na batang lalaki mula po sa Barangay Tugbungan ang nagtamo ng traumatic conjunctivitis sa magkabilang mata dahil sa quitis. Noong December 26, isang 8 taong gulang mula naman sa Barangay Santa Catalina ang nagkaroon ng soft tissue injury sa kamay sanhi ng paputok ng Super Lolo. Noong December 30 naman naitala ang malalang kaso sa Barangay Sanggali, kung saan ang isang 16-year-old na binata ay na-admit sa ospital dahil sa traumatic hypema grade 4 at sa kanyang kanang mata ito, no, matapos naman masabugan ng triangle. At sa araw ng December 31, huling araw ng taon, ay isang 8 taong gulang mula naman sa Barangay Santa Maria ang nagtamo rin ng pinsala sa mata dahil naman sa sparkler. Sa 4 na biktima, 3 ang agad na nakauwi matapos malapatan ng lunas. Sila po ay na-discharge, improve ang kanilang status, habang nanatili naman na nakakonfine ang isa sa kanila mula sa Sanggali dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Zambasulta Balita. Samantala, aabot sa 960,000 pesos ang halaga ng pinsala sa sunog na naganap sa isang gusali dito sa Zamboanga City noong bisperas ng bagong taon. Nagsimula ang insidente sa istrukturang pagmamayari ni Ginoong Gul Muhammad bandang alas 6:06 ng gabi noong ika-31 ng Disyembre o noong December 31, 2025. Dahil sa bilis naman ng pagkalat ng apoy, agad na itinaas ang alarma mula first alarm patungong second alarm. Sa loob lamang yan ng 3 minuto, nagpadala ng kabuang 10 fire trucks ang Bureau of Fire Protection o BFP. Katuwang nila ang water tanker mula sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office, Zamboanga City Water District at isang kilalang mall dito sa syudad ng Zamboanga para magtulong-tulong maapula agad ang apoy. Idineklarang under control ang sunog alas 7:10 ng gabi at tuluyang naapula dakong alas 9:02 ng parehong o ng gabing iyon. Bagamat may isang pamilyang naapektuhan at isang istruktura ang nasunog, kinumpirma naman ng mga otoridad na walang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection para matuklasan ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog sa nasabing lugar. Zambasulta Balita. Yan, kaya patuloy po ang ating pagpapasalamat sa ating mga Bureau of Fire Protection. Doon din natin na-realize kung bakit kailangan talagang mag-duty ng ating mga men in uniform. Dahil pala kahit sa mga panahon ng kasiyahan, pwede talagang may mangyari. So imagine, no, kung hindi sila naka-standby, hindi sila nakapwesto sa kanilang mga departamento or sa kanilang office at may biglang sunog, kaya maala si parte na kuan, akal gani antes akil konosido tabende mga cellphone ali kel rubaw ali kel parte kuan le imprente le yare si Kuya Ponso o para pwede kita mag-picture out imprente le de la Plaza Pershing. So mas si familiar to akil antes helera si ali Cheneta kababende
mga cellphone, konosido, di ba, kay Stabakel na robo. So, alisa parte, no? Yakema. So, we praise God. Wala pong nasugatan, walang namatay. At kahit malaki man ang naging damage, almost million, pero yung importante po, buhay po, no? Yung mga tao, buhay yung may-ari, yung pamilya. Yan yung sinasabi natin, yung mercy ng Panginoon nagpapatuloy sa atin. Minsan nakatutok lang tayo doon sa damage. Minsan nakatutok lang tayo doon sa nawala sa atin. Kunakel bad things, ala kita taman focus. Pero no kita mira, na otro law mano, si pwede kita estudya. Bibo syempre taki syempre kita, may naiwan pa rin sa atin. So, doon dapat tayo nakafocus sa mga positive things. Kasi yung material things, pwede lang yan maibalik kahit, di ba, minsan hindi agad-agad. Abla kita chenebes tarda, mampundar pagad kita ulit. Abla kita, no sabi kita, o di kita prinsipya. Pero di ba hanggang may buhay, may ibabalik ang Panginoon sa atin. May gagawin siya. And remember, di aton vida, hindi lang focus na material things. Although importante pero meron pang mas higit na dapat tayong pinupundar sa mundong ito that will last forever. Diba? Yung pag lahat tayo i-check na ng Panginoon, anong ginawa mo nung nandun ka pa sa earth? Nagpundar po ako ng maraming sasakyan. Marami po akong vault. Marami po akong maleta na tinatawag na basura. Ganun po ba? Hindi doon i-base ng Panginoon. Hindi doon i-base ng Panginoon kung ano yung ginawa natin. More on eternal things. Yung i-share natin. Panginoon, di ba? Kahit hindi mo nasabihin. Kasi pag pinagmayabang mo naman, di mayabang ka na sa harap ng Panginoon. Alam na ng Panginoon yan. So, maraming salamat po muli sa ating mga Bureau of Fire Protection and praying po, no, sa mga nawala na gamit, na ano pa man yung natupok ng apoy, one day po, muli yan ibabalik ng Panginoon in His time. Zambasulta Balita. Samantala, patay po ang 2 pasahero habang sugatan ang marami pang iba matapos bumaliktad ang isang pick-up na sasakyan sa Sitio Pole, Barangay La Paz. Kahapon po, unang araw ng bagong taon 2026. Kinilala ang mga nasawi sa lugar na sina Satran Hassan Ali, 32 taong gulang, at Bagli Hassan Ali. Ito po ay isang menor de edad. Sugatan naman ang driver na si Jaak Hassan Ali at ang mga pasaherong si Raini Hadan Ali at Nicole Ali na isang 12 years old, kasama ang iba pang hindi pa nakikilalang biktima. Ayon po sa investigasyon ng Ayala Police Station, pababa na ang sasakyan patungong National Highway nang mawalan ng preno ang driver. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa manibela, lumampas sa kalsada at bumangga sa isang puno na naging sanhi ng pagbaliktad ng sasakyan. Dinala na sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita naman, ito po ay announcement mula sa National Wages and Productivity Commission, kung saan po kanilang ipinapaalala sa lahat ng mga employer na epektibo po noong January 1 kahapon 2026 ay dapat po ay sinusunod na yung bagong wage order, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula. So, mula po sa 439 pesos daily minimum wage rate para sa minimum wage earners sa non-agricultural establishments, kabilang po dito ang retail, service establishments na may mga 10 manggagawa at higit pa. Ito po ay itataas na sa
464 pesos naman mula sa June 1, 2026. So ngayon, dapat 439 na ang daily minimum wage simula po kahapon. Okay? Kasi nadagdagan ito ng 25 pesos. Pagdating ng June 1 ay another 25 pesos po ang itataas ng sweldo ng ating mga manggagawa. So from 439 pesos, dapat po ay 464 na sa June 1, 2026. Doon naman sa mga manggagawa natin na nasa agricultural establishments na wage earners, ito po yung kabilang sa mga retail and service establishments na may 1 hanggang 9 na manggagawa, ang inyong daily minimum wage rate na ay nasa 426. And then another additional 25 pesos every day sa June 1, 2026. Yan po ang announcement natin, no? At mahalaga po ito dahil syempre ang ating mga manggagawa kahit paano habla sila yawat ya no? 25 pesos per day. Kwanto ya keldaan si kunta kita na 30 dia. Habla kita 26 dia lang sila trabaha. Pero mas impakilaya, dagdag savings na rin yan. O kaya yung mga dating nagtitipid ka sa ulam, ngayon, pwede nang dagdagan konti kasi 'di ba? Mayroon may additional na. So, praying pa no na by next year kasi una bes lang pwede subi sweldo. Este anyo, iase lang sila medya na 2.50. Kasi last year parang nasa 31 or 35 pesos yung itinaas. Ngayon 50 pesos naman in fairness. Pero hinati nila. Pero channel kenta reklama no porque pagadya si medya. O para trilling daw. Oo. Pero ito yung mga bagay na dapat naging grateful tayo. 'Di ba? Small things pero be grateful pa rin dahil binibigay sa atin na dagdag sweldo. Pag kulang pa po talaga, let's pray for another business na pwede nyong i-open. Or kaya po baka kailangan medyo maging wise din tayo sa pagbabudget. Or kaya po baka nakalimot na tayo maging faithful din sa Panginoon. Kaya masking pakila de grande sweldo, tapal ta syempre, kay baka ulbida tambyang kita di aton obligasyon alikon ng Diyos. So may mga ganyang assessment din po tayong dapat gawin. Okay? So yun 439 pesos na dapat ang daily minimum wage rate for mga empleyado na nasa 10 kayo, 10 kayo, no? Oo, and 426 doon sa 1 to 9 na mga empleyado. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita, agad na sumabak sa paglilinis ang mga tauhan ng pamahalaang lungsod sa Central Business District nitong madaling araw ng bagong taon, Enero 1, sa direktiba na rin ng ating alkalde Kimer Adan Olaso. Layunin ng operasyon na agad mahakot ang mga tambak na basura na naiwan matapos ang dagsa ng mga bumisita noong bisperas ng bagong taon, December 31, sa nasabing lugar. Pinangunahan ng Office of the City Environment and Natural Resources o OCENR at City Engineers Office ang paglilinis at paghahakot ng basura sa Tomas Claudio Street, J.S. Alano Street at iba pang mga pangunahing kalsada sa loob ng Central Business District. Sa kabila ng mabilis na aksyon ng gobyerno, muling nakiusap si Mayor Olaso at ang mga opisyal ng OCENR sa mga residente o sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at panatilihin ang kalinisan ng lungsod ngayong taong 2026. Zambasulta Balita. Yan, ito yung mga dapat sana hindi na nire-remind sa atin. Di aton basura, debe sabi kita on debuta. Imagine po, New Year, ang mga de OCENR, talya, tabarel, basura di aton, mientras ito, tadormiyendo na mente na dito yung kasa, or kaya ta celebra pa to kay Nuevo Año, tan bonding happy pa to.
Pero ya olvida to, dito yung basura, alya na pueblo, de onit to ya kababuta, kabar otro gente, elya anda limpia para contigo. Eto, si pregunta yung contigo, kere ba to, el basura del dito yung vecino, se deja ali atubang na del dito yung gate, eto limpia? For sure, diretso tumandamang barangay. Diretso tumandamang blatter. Ang sinatambyan era de atong kostumbre, si talikita na otro lugar. Kasi nagre-reflect po yan sa ating ugali as a Zamboangueño. Imagine to, no? Maskin abla kita pagaw sa el mga de OCNR. Maskin abla pa kita kay kita se kanila tapaga. Hindi kada distributa to dito yung basura onde-onde. Kay kita ganin o kere kita limpia basura del otro gente. Kabar eto buta to onde-onde. Bueno era si tabuta lang. Excuse me po sa mga kumakain. El otro tamiya paali na pueblo onde-onde lang. Pakilaya pa kita keda proud. Siya beso si Siya bisita, taabla kita numalian na pueblo. Dilikaw. Hindi lang yede, dilikaw pa na ano pa po ang pwede nating ipagmalaki. Ha? Sana yung mga ang feeling ko tuloy, bakit nandyan yung OCENR, kay may mga basura. Pero era ni maya si basura. So, disiplina po ang kailangan ng bawat isa. Si talito na jeep, nung matubuta dito yung basura, apwera. Si masin onde pa to, punin na dito yung bag, di ga na kasa, alito buta. Numakay, or di ba si Chen baga trash can ali na areredor, alito buta. Pesaw ba gayod? Buta, basura, na lugar onde ko nila debe buta. So sana ngayong bagong taon, isa to sa mga magbago sa ugali ng mga Zamboangueño para el mga otro gente anda kibisita ka naton, hindi ka natong kopya. Abla kita porque matutabutan na sila gani tabutan mga deakya si adentro kaso del Zamboanga. So hopefully po no, magbago rin ang ating ugali. Nagre-reflect yan sa ating sarili. And kapag tayo nagtatapon ng basura, nagre-reflect din yan sa ating pagka-godly person. Oo, kasi kung ano yung batas ng gobyerno, yan yung mga dapat din nating respetuhin at sundin dahil yan ay ino-honor ng Panginoon. Kabar kita, hindi kita man honor. Si Lord ang nag-establish niyan. So kung maliit na bagay pa lang hindi tayo marunong sumunod, are we expecting na pwede to sige na mas grande ordinansa, mga batas? Sinabasura pa lang, no pwede kita. Mamaya pa lang may interview ko ang ating OIC head ng OCENR. At tatanungin natin, was bueno chenia se kwan penalty? Manda kwan konele. Manda konele limpia entero pueblo. Si Butalo, si man second time, third time el violation di suyo. El ya limpia o de el assignment el OCNR. Maayo man usay na ay madalaan man pud. Kay di ra man matuto ang mga tao. So, yun po ang panawagan natin. Sana hindi na tayo sitahin, hindi na tayo i-remind dahil tayo mismo ay marunong magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Zambasulta Balita. Samantala, mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City noong Martes, December 30, 2025 ang Zamboangueño boxer na si Yumir Felix Marshall matapos magwagi ng gintong medalya sa 33rd Southeast Asian SEA Games sa Thailand. Pagkalapag sa paliparan, dakong alas 5 ng hapon, sinalubong siya ni na Mayor Kimer Olaso, iba pang opisyal ng lungsod at ng kanyang pamilya. Binagyang pugay si Marshall sa pamamagitan ng isang motorcade sa mga pangunahing kalsada dito sa lungsod na nagtapos sa City Hall. Nanalo ang Zamboangueño boxer ng gintong medalya sa men's 80 kg boxing division matapos matalo ang pangbato ng Indonesia na si Michael Robert Musquita sa pamamagitan ng isang 4-1 decision. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Marshall sa kanyang mga kapwa Zamboangueño para sa mainit na pagtanggap at sa patuloy na suporta ang ibinibigay sa kanya at sa iba pang atletang mula sa lungsod na lumahok sa SEA Games. Zambasulta Balita. Samantala, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa pagpatay naman sa isang pulis sa National Highway ng Barangay Poblasyon Diplahan ilang oras bago magbagong taon. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Juneray Estalio Gamones,
isang aktibong miyembro ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Batay sa opisyal na ulat ng kapulisan, pauwi na sana sa bayan ng Malangas mula sa Pagadian City ang biktima ng sundan ng mga hindi pa natutukoy na suspect na lula ng motorsiklo at sa walang pakundangan siya ay pinagbabaril ng mga salarin. Dahil sa mga itinamong tama ng bala sa kanyang katawan ay idinaklarang dead on the spot ang biktima. Sa kasulukuyan, patuloy ang pagtugis ang hot pursuit operation ng PNP Zamboanga Sibugay upang dakpin ang mga responsable sa likod ng karahasang ito. Zambasulta Balita. Nasabat ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang kargamento ng mga smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 840,000 pesos sa pantalan ng Holo nitong nakaraang linggo, December 28. Ayon sa ulat ng Coast Guard Station Western Sulu, natuklasan ang nasabing kontrabando alas 6:49 ng gabi habang nagsasagawa ng port security at cargo inspection ang mga otoridad sa loob ng isang passenger vessel na nakadaong sa Holo. Nakatakdasan ng umalis ang barko patungong Zamboanga City nang maharang ang kargamento. Ayon sa report, lihim na isinakay ang mga produkto sa barko ng walang kaukulang dokumento. Walang sinumang pasahero o individual ang umamin na sila nga ang nagmamayari ng nasabing kargamento. Ang mga nakumpiskang item naman ay formal ng i-turn over sa Bureau of Customs subport ng Holo noong Lunes, December 29 para sa kaukulang disposisyon. Zambasulta Balita. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Mag-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama natin si Pastor John Dave Labrador at ang ating guest, Pastor John Castillo, para pag-usapan paano nga ba natin paghahandaan o paano maging handa para sa taong 2026. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa gitna ng bigat ng buhay, sa gulo ng bayan, at sa mga balitang parang walang katapusan ng problema, natural lang na mapatanong, Lord, nasaan ka sa lahat ng ito? Nasaan nga ba ang Diyos sa gitna ng dalamhati? Magandang araw sa inyong lahat. Luis Miguel Castillo po para sa isang special edition ng The FEBC Report. Para sa marami, nakakapagod ang takbo ng taon, puno ng pag-aalala at minsan nakakadurog ng loob. Kaya siguro ngayong Pasko, iba ang pakiramdam. Hindi naging madali ang 2025. Nakita natin ang katiwalian at ang epekto nito sa maraming buhay. Naranasan natin ang lindol, bagyo at pagputok ng bulkan. Mga pangyayaring nagpapaalala kung gaano tayo kahina. Ang mga lider na mas inuuna ang politika kaysa paglingap sa tao. At maging ang mga simbahan ay dumaan din sa mga pagsubok habang pilit na nananatiling tapat kay Kristo. Pero ang sagot ng Pasko ay malinaw. Kasama natin ang Diyos. Siya ang Emmanuel. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Bumasag sa katahimikan ng mensaheng mula sa langit. Huwag kayong matakot. Ako'y may magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. Dumating si Jesus, hindi sa palasyo, kundi sa sabsaban. Mapagkumbaba ang kanyang pagdating. Pero ito ang malinaw na pagtupad ng pangako ng Diyos na ipapadala niya ang Mesiyas, ang hari na magdadala ng kapayapaan sa takot at liwanag sa kadiliman. Pagkatapos niyang ipanganak, dinala siya ni Maria at Jose sa templo sa Jerusalem upang ihandog sa Panginoon. Doon nila nakilala sina Simeon at Ana, 2 taong minsan lang nabanggit sa Biblia. Pero
napakalalim ng sinabi tungkol kay Jesus. Matatagpuan ito sa Lucas Kabanata 2, talata 22 hanggang 38. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinahayag ni Simeon na si Jesus ang kaligtasan ng Diyos, ilaw para sa mga Hentil at kaluwalhatian ng Israel. Sinabi rin niyang si Jesus ang maghahayag ng tunay na puso ng tao. Itataas niya ang mapagkumbaba at ibabagsak niya ang mapagmataas. Si Ana naman, isang balo na nanalangin at sumamba araw-gabi, ay agad nagbalita, narito na ang tagapagligtas. Dumating si Jesus para magbigay comfort sa mga tapat na naghihintay sa Kanya at upang hamunin ang kasamaan. Ganito binasa ni Jesus ang propesiya ni Isaias. Sinugo ako upang ipahayag ang magandang balita sa mahihirap, kalayaan sa mga bihag, paningin sa mga bulag, at kalayaan sa inaapi. Hindi lang siya nagturo ng mabuting salita, isinabuhay niya ito. Ang kanyang mga himala ay pahiwatig ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang dilim, nagiging liwanag. Ang lungkot, nagiging kagalakan. At ang pagkabihag, nagiging kalayaan. At kapag sinasabi nating si Kristo ang Panginoon, nagiging bahagi tayo ng kanyang kaharian. Walang makakatalo at magtatagumpay sa lahat ng sistemang nadungisan ng kasamaan. Ang kanyang paghahari ay matuwid, banal at hindi matitinag. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin ng lupa. Mas nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Ang asin naman pumipigil sa pagkasira at nagpapalabas ng kaaya-ayang lasa sa pagkain. Malinaw ang panawagan sa atin, maging tagapagdala ng kabutihan, katotohanan, malasakit at katuwiran. Ano man ang pinanggalingan natin, kahit ano pa ang nakaraan natin, kay Kristo, tayo ay ginawa niyang bago. Lumalim tayo sa salita ng Diyos. Hayaan nating mangusap ito sa ating puso at hanggang maaari, ibahagi natin ito sa iba. Ang ilaw ay hindi dapat itago. Ang gospel ay hindi dapat manahimik. Sa pamamagitan ng radyo, patuloy na umaabot ang ebanghelyo sa mga lugar at pusong hindi natin kayang puntahan ng personal. Regalo ang pag-asa ng kaligtasan, taon-taon at sa bawat henerasyon. Kaya kung may tanong sa puso mo, kasama ba talaga natin ang Diyos? Masayang sasagot ang sabsaban at ang krus. Oo, kasama natin siya at siya ang Panginoon ng lahat. Ito ang Kristo ng ating ipinagdiriwang. Ito ang pag-asang patuloy na ibinabahagi ng FEBC. Hindi lamang siya tagapagligtas, siya ang Panginoong naghahari. Kapag yubukod tayo sa kanyang paghahari, doon natin natatagpuan ang kapayapaan, layunin at lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag sinabi natin, si Kristo ang Panginoon, sinasabi rin natin ang bawat takot, bawat pasanin at bawat laban ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi ang dilim ang huling salita, kundi kay Kristo. Si Kristo ang ating Panginoon at ang kanyang paghahari ang nagbibigay kahulugan sa ating nakaraan, lakas sa ating kasalukuyan, at pag-asa para sa ating kinabukasan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Amang Banal, maraming salamat sa kaloob mong si Jesucristo, ang aming tagapagligtas, aming liwanag, at aming Panginoon. Sa mundong puno ng pagyanig, ikaw ang aming matibay na sandigan. Sa taon ng kawalan ng kasiguruhan, ikaw ang aming katapatan, at sa aming kahinaan, ikaw ay maaasahan. Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang iyong kaharian ay higit sa lahat ng kaharian sa mundong ito. Gawin mo kaming ilaw at asin saan mo man kami inilagay. Bigyan mo po kami ng tapang, malasakit at pananampalataya. Itinataas namin sa iyo ang aming tagapakinig. Palakasin ang napapagod, aliwin ang nasasaktan, pagalingin ang may karamdaman, ibalik ang pag-asa ng pinaghinaan ng loob, at lapitan ang mga pakiramdam ay malayo sa iyo. Punuin mo ang kapayapaan ang bawat tahanan. Pausbungin mo ang pag-asa sa bawat puso.
At ngayong Pasko, naway mas makilala namin si Jesus, mas sundin namin siya, at mas ipahayag ng buong tapang si Kristo na Panginoon, ang aming Emmanuel. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa buong FEBC at mula sa aming pamilya, naway ang presensya ni Kristo na ating Panginoon ang magbigay sa inyo ng lakas, kapanatagan at pag-asa. Ngayong Pasko at sa buong darating na taon. Isang maligaya at pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Madamo kita subong sang ginaagian nga mga hangkat sa kabuhi. Problema sa kaimulon, madasig nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon, mga halit nga tugas sang kalamidad sa tunga sang isyu sang korupsyon. Ang ugat sini nga problema amo ang kasalanan nga amo ang nagseparar sa aton sa Ginoo kag nagbutang sa aton sa idalom sa iya kasingkal. Apang may mensahe sang paglaom ang Pasko. Sa una nga Pasko, nagdulong sang pinakamanami kag pinakamaayo nga balita ang mga anghel sa mga magbalantay sang karnero. Nagkari si Ginoong Jesus diri sa kalibutan, hindi lang para maghatag sang temporaryo nga paglaom, kundi paglaom nga matuod kag malungtaron. Bisan ano pa ang imo ginaatubang subong, dumduma, may manluluwas, may kahayag sa tunga sang kadulom. Yara si Hesukristo nga hindi lang simbolo sang paglaom apang siya mismo ang aton buhi kag bugtong nga paglaom. Amo ini ang matuod nga mensahe sang Pasko. This is your FEBC Radio, communicating Christ in our world. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 2 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna sa ating mga tagapakinig na nag-comment sa atin. Good morning kay Ma'am Apriniel Delorio. Ayan, sabi niya amen. Siguro kanina to sa ating reflection, no? Sa ating mga balita. Ganon din ang sinabi ni Ma'am Nife. And good morning kay Tristan Gulay. Buenos dias, Ate Sara. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok sa ating programa. Pag-usapan natin. Pagpasok natin sa taong 2026, marami po tayong inaasam. Pero may mga posibleng hamon din po tayong tatahakin ngayong taong ito. Pag-uusapan po natin kung paano magsisimula.
ngayong taong 2026 na may kabuluhan, paano gumawa ng mga resolusyon na may talagang matutupad at mapapanatili ng mahabang panahon. Aalamin din po natin kung bakit kailangan maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. At ngayong taon, mas mahalaga pa rin na dapat ay mas manatiling mabuti sa ating kapwa dahil nga sa mga issue sa kalusugan o ito nga mental health no na issue. Kaya tatalakayin natin kung paano talagang maging pinagmulan ng mga kagalakan din ng pananampalataya at awa sa kapwa. At ngayong umaga, pag-uusapan po natin kung paano maging handa para sa taong 2026. At bago ko po ipakilala sa inyo ang ating guest, ay gusto ko munang i-welcome ang ating co-host, Pastor John Dave Labrador. Pastor, good morning. Good morning, Sarah. Good morning po, Pastor Johnny, and maayong buntag sa Zamboanga Sibugay. Buenos dias, Zamboanga City, and sa lahat po ng tagapakinig ng DXIS 1116. Happy New Year! Yes, Happy New Year po, Pastor. At kumusta po ang naging celebration niyo, Pastor? Okay naman kasi masaya ako. Andito yung mga in-laws ko in April. They were here. So, naging tawag niyan, Sarah, Pastor Johnny, naging mas makabuluhan or mas meaningful. Ayan. At nababanggit na rin natin ang ating guest. I-welcome na po natin ang ating unang guest para sa taong 2026 dito sa programang ONZ. Siya po ay actually napapakinggan na natin sa DZAS. Siya po ay host ng Hardin ng Panalangin. At co-host din po siya ng segment na Mula, to itong Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. I-welcome po natin via Zoom, Pastor Johnny Castillo. Pastor John, maayong buntag. Mayong buntag, buenos dias. Okay ba? In-Espanyol og sampung ginyo ba? Hello, Pastor John Dave, Sarah, mayong buntag sa mga kaagapay diha sa Mindanao ba? Oo, happy New Year usab, no? Thank you for the privilege na magkasama-sama tayo ngayong broadcast. Yes, ayan. Welcome po, Pastor. And siguro pang second or third time ko na po kayo na imbitahan dito sa programa, Pastor, no? Yes. Gigamit gud mo sa Ginoo kay tingala ko sa gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi nga gitawag gibutang mo sa FEBC and I'm enjoying it. Yes. It's a great privilege jud. Ayan, at excited po kami, Pastor, na mapakinggan ulit ang inyong wisdom. At ito nga po, pag-uusapan po natin, paano ba maging handa ngayong 2026? Alam niyo po, Pastor, no, marami po sa atin, siguro sa ating mga tagapakinig, o minsan kahit tayo, parang ang tanong, Lord, paano ko na naman ba sisimulan ang 2026? Medyo hindi pa nga nag-January 1, mabigat na. Parang ayaw na mag-January 1 kasi sa mga trabaho, responsibilities, yung burden. So, paano nga ba sisimulan ang ating New Year, Pastor John? Oo. Sabi nga nung kaibigan ko nako, Pastor John, sa dami nung gagawin ko, hindi ko pa ginagawa. Gikapoy na ko. Well, sabi nga, paano natin sisimulan? Simulan mo ng tama. Hindi po ba? Kaya ang panahon ba, biyaan makadiana. If you don't do it right, you don't use it right, sayang. But again, kita mga Kristiyano, mga na antay pagsalig sa Ginoo, gamit natin ang Bible, ang pulong sa Ginoo, no? And going to Solomon, na gifted by God na say pinakamaalam yun nga wisest man, he had a taste, he tested, evaluated what life can offer. Dito sa book of Ecclesiastes, maayo nga, he had a conclusion. Kung kita natin mga eksperimento sa eskwelahan ba, na kay hypothesis and I therefore conclude. And so the wisest man said, the conclusion of the matter is this: fear God and keep His commandments. So diha doon ta magsugod, no? Paano mo sisimulan ng tama ang New Year? You go to God. You have to have a good personal relationship with God nga ang atong gitudlo gikan sa pulong sa Ginoo. You have to believe in the Lord Jesus Christ. Kay bilang makasalanan, wa man tay kahadlok sa Ginoo. It only comes back, the respect
when we believe in Jesus. And fear God and keep His commandments. Murag naglatag sa kugkuan kanang foundation ba unsa imong himuon kay if we take a look at our lives, lain-lain man ba na ay mga nag-work sa government, sa private, na ay mga tigulang, may mga bata, nag-eskwela. So, how do I do that? So, whatever you're doing, you put in the end of your title, of the Lord, di ba kay kuan? If you are a teacher of the Lord, be one. You are a preacher of the Lord. Unsa imong gihimo, unsa imong profession. So I think the right way kining start it right by offering your life, your year 2026, all the months to the Lord. Nabanggit niyo po, Pastor, no, yung about fear God. Kasi gusto ko pong tanungin, baka may mga nakikinig sa atin ngayon, hindi lang sila aware na wala pala silang fear sa Panginoon. Ano po ba yung mga dapat i-check i-check sa kanilang puso para malaman nila, parang wala man pala ako takot sa Panginoon, parang okay lang pala ako. Kasi tanawa ha, ang tudlo sa Ginoo, like in Isaiah, describing our spiritual condition. Ang sabi doon, all we like sheep have gone astray, and everyone has turned into his own way. Iya pa, aho, iya, aho, bani. So, you have a life. And normally, ang ating understanding of our life, this is my life. Murang, I am the owner of my life ba? So, as naman ang kahadlok sa Ginoo, I mean, as sinners, as the Bible has declared it, ang state, our condition, the carnal mind, yung sinful mind, the fallen mind of every man, no? For that matter, may perfect, is at enmity against God. Hindi talaga tayo in right relationship with Him, na spiritually, we don't have the capacity to properly know Him. And even yung atong kabubuton ba, our will, di ta mo sunod sa Ginoo, basta ang ato ba, ako ning kinabuhi, kung unsay akong gustong himuon, paggamit sa akong panahon, sa akong kinabuhi, himuon ako na daw. So, that actually reveals the fear of God. Kasi, when there is fear of God, first you have to love God, where you actually love what is right and you hate what is evil, no? So, mga tao karon in the pursuit of so-called happiness, basta diskarte na lang, kaya from the home, down to the national level, and that basically is the root cause of corruption ba, nga wa nay gugma sa Ginoo, way kahadlok nga mosunod sa Ginoo sa iyang pulong. And so sa ila, basta lami nang magpakadato ko, nga kinsa maligsan diha, no? So corruption comes in. It's basically greediness ba, kasakiman sa puso ng tao. So you don't have fear of God if you don't really, deep down, sinong masusunod? Kinsa imo gihigugma? Diba? Ana lang. At sa ibang dako naman po, marami rin po, Pastor, no, kapag minsan nga wala pang January 1, may mga New Year's resolution na ginagawa, ginilista, ginisulat pagani sa uban. Pero paano po ba mas maging meaningful yung mga New Year's resolution at paano po matutupad? Meron po kasi, Pastor, 1 week lang wala na, hindi na kaya, hindi na natutuloy. Okay, may expiry date man dayon mo. Maayo nga tan-awon, I think parang parating foundational ang sagot ko, no? Kay I believe nga to live the right way, Jesus said, man shall not live by bread alone, not physical life, but by every word that proceeds out of God's mouth, no? Sa sulti o pulong sa Ginoo. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, for example, no? Ang sabi diyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Maayo na, napakaganda na you focus on this and reflect upon this. You realize the center of life is Jesus. Okay? In Christ, when you believe in Him, you become a child of God, you're saved, and you can experience transformation. Diha? If any man be in Christ, he's a new creation. Og ingon diri, for we are His workmanship. Kanang kuan ba? Obra maestra ta sa Ginoo. God is at work in us, no?
conforming us to the Lord's image. But again, napakaganda kay buhat diri nga giingon diri for good works, mga maayong buhat ba. Kayang your life. You see your life na dili na imo gihatag sa Ginoo in Christ, you experience salvation, and then it places you in the right perspective na ang buhay mo hindi yan masayang. Di yan para sa imo kasi ang basic purpose nato, whatsoever we do, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God, no? 1 Corinthians 10:31. Karon, going back to yourself, to what you do, young or old, studies, work, or otherwise, unsa man na maganda tingnan mo yung, this is, my life is God's, I have offered it to Him, and ang ingon diri, no, for good works, ana ang bawat kuan, ang kada anak sa Ginoo, meron siyang tinatawag na divine destiny. Created for good works which God prepared beforehand, that we should walk in them. So, every person who is a believer in Christ goes into that category that he has a destiny from God to know, to develop, and fulfill. That is for a lifetime. Kaya ko yung inilalatag, like, ang tanong, you just don't work to eat ba? Para nakikwarta pang palit sa mga kinahanglan nimo. It's more than physical life, no? It's like, unsay purpose sa imo. And so it comes into you before God nga imong calling. No, it's not only ang calling akong gipakuan diri nga, it's not only like full-time Christian work, ako nagapastor, misyonero. Wherever you are an ambassador of the Lord, nga pag meron kang resolution therefore for yourself na ikaw, you need to grow spiritually, to sharpen your skill, your craft, and be better for the glory of God, no? Let your good be better and your better best. So something, how can I be serious and really sustain the resolution needed? So ang punto initially, ano ba yung resolution mo? Ano yung decision nyo for this year? Unsaon man? Iba, ako magpapakayaman ako. O karon di na ako manigarilyo. Ano pa mga bad habits, mga I'll become better. Mababaw yung kay tao lang ka, maya-maya makalimot ka na. Mahina ka, matukso ka lang. But you know what? In the Christian life, God in you, every day nga mag-ampo ka, musali ka sa Ginoo, Lord, this is my life, I give it to you. No? Sabi nga, na if you are spirit-filled, they who walk in the Spirit will not fulfill the desires of the flesh. So kaning atong seriousness and commitment comes from the Lord. So that kaning si Apostol Pablo, no, gitawag sa Ginoo sa iyang ministeryo, unsa ingon niya, no, I am what I am by the grace of God. And specifically, if I labored more abundantly than others, hindi man siya hambugiro, mga tawhana, dili ba? Ang iyong gwapo imong performance, excellent. Sabi, ang galing talaga ni Apostol Pablo, how did you do it? He would say, yet not I, but the grace of God with me. So, how do you sustain it, mga kaagapay, mga namati nga ron, no? Di na makaya sa atong kusog, kay wa man na, tao lang ta. We can do the right resolution for the glory of God through the power of the Holy Spirit. Sa tabang Lord, sa pabor sa Ginoo. Ayun, ganda nun. Pastor John, no, thank you for that. Yes, sir. Sa ako naman, no, is that ang mga resolutions natin will always fail. Because sometimes we are basing it sa ating mga emotion, pero wala sa usa ka direction gikan sa Ginoo. And sometimes we base it on our willpower, but wala na to gi-base sa power sa Ginoo. Mao. Yeah. I So agree. John, I know Pastor. agree ka with me nga ang usa ka meaningful resolution is not just to do better, no? Take note, not just to do better, but to become better by depending on God. No? That's what I hope sa imong giingon ganina. To become not just to do better, dili mo ni garilyo, dili na ingali, makalimot magyud but to become better depending on God. Meaning, we change our hearts. And with that, Pastor John, kano bang facing this year, I know nga daghan mga challenges. In every walks of life, we have many challenges. Why is it important nga maka-prepare ta sa mga unexpected situations? Bakit po kailangan that we as a person should be prepared for unexpected situations in life?
Mao. Alam po nyo, yes, dagang salamat, Pastor. Ingon sa Ecclesiastes 3, no? Sa verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Tapos, gi-enumerate niya, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up what is planted, etc. So kita sa tigulang naman tatanan and every normal person as he grows up, you realize this life, no, is a matter. It comes with a pair of opposites. Nga, if there's a time to be born, which is a good thing, the opposite comes its way. There's a time to die. Okay, so in other words, it's a positive and negative thing in life. So murag kung if we're given a choice, di na lang, gusto ko lang good vibes na hindi ka magkasakit, na akay kwarta, pero ka nang wakoy kwarta o manghina ka tapos magkasakit ka o magkaproblema ka. Di ko di ana, let's not talk about it. Mao nga, hindi ka makahanda. But again, because you don't think about it, you don't think right, you don't decide right, you don't live right. But it's a reality you need to be reminded of, a reality you need to accept, di ba? So, but the thing here with all these realities na kuan, our Lord Jesus Christ Himself said, okay, in this world, you will have tribulations. But be of good cheer. I have overcome the world. It's like, it's not an easy life. 2026 na. Di tagyod kay baw kay mahadlok ito. Hala, unsa una man ako kinabuhi ba si kada adlaw ba? Mahadlok lang ka. Pero on your own, yes, masabi mo, tao lang ko. Hindi ko alam ang mangyayari. Ganito lang ang pera ko. Ang laman ng pitaka ko. Ito lang yung kaya ko. Sila lang ang connection ko. Because of all these limitations, the future can cause us to worry ba? But, sorry. Tempa. Natagak to. But again, our Lord knows. But ang sinasabi ng Panginoong Jesus, in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang sinasabi ng Panginoon, ito ha, if you're a believer, anak kita. Diba? Sa Matthew 6. Ang normal na tao nga way Ginoo, way Diyos, sa kinabuhi nga physical, asa mo palitok pagkaon, sanina, lahat ng mga physical needs. Grabe, no worry, all the stress. Pero sabi ng Panginoon, ayaw kong gano'n. Diba kayo? Okay? Do not worry. Tanawa, diba? We are familiar. Tanawa mga, nagalupad-lupad, no? All the birds and all this beautiful, the nature around us. Take care of them. Kayo pa. Ikaw pa. No? Ikaw pa. Oo. Pag sinabi, maayo ang atin. Sabi pa na atin, pamilya ta. Ako imong amahan, kayo ang mga anak ko, hindi nyo pa hinihingi, alam ko yung needs nyo. I will provide. Di ba? So, in a context na, even in the reality of there will be negatives or problems in life, in the context of Romans 8:28, na for us, by the grace of God, who love God, are called according to His purpose, all things work together for good. Yung all things na yan, mga kaagapay, hindi lang yung good things, but even the so-called bad things in life, all these things, na ay Ginoo, who knows, who sees, who feels our problems, and then He has promised us, kaagapay, I will never leave you, nor forsake you. You will not be alone facing 2026. Limited as you are, weak as you are, on our own, mahadlok yun ta, give up na ta, wala pa yung problema, bagsak ka na. But sinasabi ng Panginoon, I will carry you through. I will carry you through 2026. Ay, kabala ka. Di nagbago, Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever, sa Hebrews 13:8. Nagbago ng tuig, si Kristo Jesus, magbago. Perfect paghihapon ang iyang love para kanimo. Amen. Yeah, thank you, Pastor. No? Para sa mga tagapakinig namin. Pastor. Yung preparation pala sa mga unexpected situations, hindi dahil takot tayo sa future, but yung preparation is because we want to be strong. Mayroon tayong good foundation. Kasi, at saka yes, Pastor Jan, Sister Sarah, malinaw ang Bible, no? If in James, diba? If any of you is in trouble, let him pray. Ampo na. Tapos, sa worries, how do you manage worry?
Philippians 4, di ba? 6 and 7. Do not be anxious for anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Talagang you will feel the pain, the sorrow, yung kulbaan yun ka, nung kahadlok nimo, don't carry it igsoon, kaagapay. Murag volleyball man ang siya ba? When you play volleyball, kanang bulang nga problema o kanang mga hamon sa buhay mo adto sa imong court, sa imong kinawi, don't hold it. Kay pituhang ka sa referee, holding. Sa volleyball, you toss it, you cast your care unto the Lord, for He cares for you. Mao nga na saan nga ang atong saan sa Ginoo, ang pangako ng Panginoon. Then the peace of God, which passeth human understanding, will guard your heart and your mind. Yan, di ba? Relax ka lang. Bakit ka kalma, Pastor? Ang galing mo naman. Ang lakas ng loob mo. Really? Wala. Pareho tayong takot. Pareho tayong mahina. O anong pagkakaiba? Na ako'y Ginoo nga gisaligan. Di na ako dalhon akong problema kada adlaw. Mag-ampo ko kada adlaw. So, di ba, Pastor Sarah and Pastor John, mga kaagapay, every day, kaya napakahalaga ng prayer. Okay? Para kalma ka lang, maayos ang pag-iisip. Kung way Ginoo, way pag-ampo na. Lisod. So parang sinasabi, Sarah, na let us build our lives on God's promises and stand there kahit na yung buhay natin ay sinishake. Now, looking back po, Pastor, I hope we still have the time. Looking back po sa 2025, yung taon na po, and I think in this year, na-emphasize po yung kindness dahil sa mga mental health struggle po. Mataas po yung mental health issues po in people in 2025, and I know it would be this year. Paano po natin this year? Paano po natin may patuloy na tayo po ay maging instrumento ng joy, instrument of faith, passion to other people? Meron tayong mga principles, no? So, ang Bible mayaman talaga. Napakagandang topic yan at napaka-relevant. For example, sa Hebrews 10:24-25, no? And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, o yung assembling of ourselves, as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Dito, pag you pause a while and take a look at it and reflect on the principles, mga kaagapay, makikita natin na the Lord has designed life na hindi tayo mag-isa. When He created Adam, He looked. His evaluation of His creation every day, it was good. At the end of the day, sabi niya, it was very good. Pero sabi nila, it is not good for man to be alone. So kung may premise ako on how to manage itong mga mental health problems, lalo na ngayon sa social media, and then to the extreme na makabalita ka na nag-suicide kini ka na, no? Lalo na the young people or even those who are older, ang punto po natin, we need one another. In terms of to be strengthened by God, to be kept by God, ang ginawa ng Panginoon, He instituted marriage, He instituted family. Okay? Kaya kung titingnan natin, Pastor John and Sister Sarah, if you take a look at the basic teachings on these divine institutions of marriage and family, sinasabi, children, obey your parents. Diba? In the Lord. And then honor your father and mother. And then sa Ephesians 6 verse 4, sabi, fathers with the mother yun, no? Because under his leadership, their leadership, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the instruction, the discipline and instruction of the Lord. Now, even reflecting with what Joshua was saying, I don't know with you, but for me, as for me and my house, we will serve the Lord. I just want us to think of these institutions, and even in the light of Hebrews 10. Alam po nyo, ang napakalaga to grow every person in this world na tama ang pag-iisip, yung good mental health na kaya niyang harapin ang realities ng buhay, ang stress, ang mga pagsubok, na hindi siya ma-depress, hindi siya ma-overwhelm, nilagay ng Panginoon na kay pamilya. And so, honestly, kay
daghan man nagtrabaho, daghang busy ang Pilipinas, sige glupad dira mga overseas, ang atong mga bayani nga. Praise the Lord for all these sacrifices. But more than earning the money is, the priority is family, marriage and family. We're reaping what we have sown here, no? If you notice, sino yung secured na bata? Mhm. Pag lumaki talaga sa paalaga, binigyan ng time, as the child grows up, she will have questions, struggles. Kung way taho diha nga makakita, makapamati unsay nahitabo sa imo sa kada adlaw nga gusto nimo ihag nimo, we are here for you, we love you, ana ba? Kung ma-empty na siya, nako, it mag-increase yung tension, is like a vacuum nga di na siya makagwanta mo, buto man na siya, no? Mag-explode. But family is important. Kaya ako bumabalik dito na tatay, nanay, nasaan ka? Kaya nga, yung friend, mabuti nga dyan, paano ka makagwanta, walang bumili ako ng iro. Ako ipit nga, gigakos lang na ako, kauban ako sa balay, kung wala ako iro, mamatay ko. Parang, praise God for the pets. But ang bata, ang tao kailangan na may kasama, may humahawak, may pumapalakpak pag okay siya, merong umuunawa pag down siya, para makagwanta you go through the day, and we are God's instruments. Kaya sinasabi, what can we do? Let's be family. Let's do our roles. Do you have a family? Huwag mo sabihin, kita-kita kids. Anong kita-kita kids? Kung may time. Anong kung may time? Priority yan. Being busy is not an excuse eh. The problem is not excused by being busy. It's a matter of priority. Kung hindi importante, di lampasan mo, hindi mo bigyan ng oras. Pero pag importante, unahin mo. Ang importante, asawa mo. Importante, anak mo. Yung pamilya mo. Don't sacrifice them just because you have to work and earn. Oh, praise God, you're providing. But there are other more important needs. Diba? So napakaganda, kaya ang Panginoon nagsabi pa rin, no, even tayo sa family, God is our Father. He keeps on assuring us, I am here for you. And God as our Father, noon sabi niya, by this the world will know you are my disciples if you love one another. And so the body of Christ, di ba? If one is happy, everybody is happy. But if one is in pain, we suffer, we feel it. Why do we feel it? Because God wants us to be part of that experience. Diba, Lord? Kaya nga, ano ginagawa mo ngayon? Diba, nasan ka ba? Kung if you just live for yourself, hindi mo mapansin na umiiyak na pala yung katabi mo, hindi na kumakain, nagkukulong sa kwarto. No, you have to, in terms of service, like the Lord Jesus Christ, na unahin mo naman, you have to think they're important and that yung interest nila, isama mo naman kaysa lang ikaw lang. Okay, we can make it. Ang dami ko nang sinabi. God bless you. Pero Pastor, speaking of family po, no, paano din po pwedeng paghandaan itong mga temptations? Alam niyo po, Pastor, no, kasi kung sa family magsisimula yung magkakaroon ng magandang mental health ang isang member of the family, minsan dahil din po sa family, kaya po nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng mawasak ang isang family, nare-reflect sa community, nadadala niya yun sa workplace. So, paano po ba ma-overcome itong mga temptations po, Pastor? Mga distraction? Opo. Ang Panginoong Jesus, no, like sa Hebrews, di ba? Sa Hebrews chapter 12, 1 and 2. Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Tayo, growing up, no, with all this, not only good but harsh realities in life, naghanap tayo somebody to inspire us. Naghanap tayo ng example, ng pattern. Paano ba mabuhay sa mundong ito? Alam mo, ang ating modelo isa lang, ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi, okay, you have to look to
look at Jesus. Focus your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kasi if you take a look at life of Jesus, he was the perfect man. Naging tao siya. He lived with a mission. He fulfilled that mission. And that was not easy. No? Sabi, there was something he has to pay, which was the cross. To save us. He despised the shame. And God blessed him. Kaya sinasabi, katulad niya, doon sa verse 1 naman, tayo rin, we have a race to run. Okay? Ang nagtataka nga, bakit hindi na lang walk? Kinanglan mo dagat. Puyo na kung kuwan pa. But effort talaga. And so, it's not easy. Binanggit yung dalawang bagay, no, that will cover our inquiry here. There is a weight, may bigat, nagpapahirap sa'yo, nagpapabigat. Pero hindi masama. Diba? So there are things in life na okay naman, pero take note. Ano bang silbi niya? Bakit? Kunyari, uy, ang sarap kaya manood ng K-drama ngayon, no? Kaya kung may Netflix ka. Okay, mukhaon yung oras ba? Wala namang mali doon, masaya nga eh. Pero minsan sabi mo, at may tutulong yan sa'yo. Kung nakaka-relax. So, pero kung yan na lang, mag-artista ka ba? But the point here is this, non-essential. You have a life to live for God. Now, you have to make right decisions kung ano yung magiging hobbies mo, kaya ang gagawin mo, yung mga good things, pero sana may maitabang ba, or it can be an added burden. And the other one is, of course, sin. This life is full of temptation. Even our Lord Jesus was tempted by the devil himself. And even before he finally went to Calvary as our substitute, he was in the Garden of Gethsemane. He was praying. O giing na niya ang iyang mga apostles, katong tulo. Okay, watch and pray. And then they watched and slept. Nangatuog sila. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ito yun ha, watch and pray, for the spirit is willing but the flesh is weak. Ang ganda nun. Kasi ang context pa niya, he was really struggling. The temptation was, mudayon pa ba siya? This cup that he was about to drink, yun ang hirap ng tension ng Panginoon because he's God, so he's omniscient, fully God. But he was fully man, and his humanity, dili kaya tong future nga, he will carry the sin and he will be crucified and he will be killed, no? Smitten of God. So sabi niya, oh no, pero what did he pray to his heavenly Father? Yet not my will, but your will be done. The formula is watch and pray. Okay? And of course, there are, sinabi nga pag-ingat ka. Natutukso tayo, pero may mga tukso na mahina talaga tayo doon. Kung sabi nga before you fall off the cliff, you should go near the cliff. So, distansya, amigo. Alam mo na, mahina ka dyan. Ngayong 2026, alam mo, kung sumama ka dyan sa barkada na yan, I mean, my family is not perfect. Noong di pa ako Christian, linawin ko lang, di pa ako Christian, I was into all these things, mga marijuana, mga bangag ko diyan na Christian ako. Ingon daw sa, born again na ka. Uban ka sa amo kay mo, hit mo na sila sa adik ko. Sabi niya, bantay lang ka. Di iniubang ko sa ako mga igsoon. Kamintanan boys, di na ako itago pa. Nagbantay ko, born again ko, look out lang ko, pero di na ako kumuhitit. But you know what? Because I was with them, ako, in the end, ako pa nag-ubos. So the Lord really convicted me. I went home, I was in the shower, I was crying. Pasaylo ako Ginoo, no? Kay kita kang gi-convict kang bad trip talaga, bangag ako noon. Simula noon, sabi sa akin pang, distansya amigo. So marunong ka dapat. Alam mo, ano yan? Anong lakad yan? Anong gagawin dyan? Kung mahina ka dyan, lumayo ka na. Avoid it. Don't go to it. And then, kaya nga choices. And of course, you have to resist the devil and he will flee from you. Talagang, there are many ways. And just to tell us all, mga kaagapay, if you want to release, it's a spiritual warfare. And kompleto. Pagka gira na siya, Ephesians 6, mura sa helmet, mula sa salvation mo, na kay sword, the word of God, and shield of faith, tanan, breastplate of salvation, righteousness, you have to wear and fight it. Pero isa lahat defensive.
Pero ang pinaka panglaban mo, lalo na ang tukso kasi sa isipan, ang pulong sa Ginoo because that's the sword of the Spirit. Diba? Anyway, mano to, gira. Ayan, sabi po ni Michael Jan Hapalya, amen. Ganon din ang sinabi ni Graciano Acabal, amen. Ayan. Praise the Lord. Oo. Ayan, naku, oras po natin 8:34 na po, Pastor, pero marami Overtime. tayong natutunan, no? Sa ating pagtatapos, sige po, Pastor John Day, please i-lead niyo po kami sa ating closing prayer. Amen. Amen. Yeah, I would like to thank you, Pastor Johnny. Amen. Praise Wait God. lang, Daghang salamat. I would like to tawag niyan, give my word na we don't need to fear kung ano ang year natin ahead because Amen. God is already there with us. Amen. Amen. Let's pray po. Our gracious Lord and loving Father, as we are going to step sa year 2026, we want to commit this year into your hands, Lord Father. We surrender na mo, Panginoon, ang aming mga plans, our expectations, and even, Lord, ang mga uncertainties. We know that there would be a lot of things na aming ma-experience, but we surrender it to you. Lead us, Lord, according to your purpose, and let your will be done sa buhay namin. Prepare our hearts, Lord, sa mga blessings and every battle that we are going to face. Give us wisdom, Lord, for the decisions that we will face, and strengthen us, Lord, for the challenges ahead. Bigyan mo kami, Panginoon, ng peace for the moments of fear at saka hope in times that we are tested and life feels heavy. Tulungan mo kayo, Panginoon, that we will put our complete trust sa inyo even in unexpected things, knowing that you are already there and you are with us every step of the way. Lord, make us instrument of love, compassion this year, and teach us, Lord, that we will shine your love and reflect Jesus Christ in our families, in our workplaces, and sa aming community. Lord, protect us from every temptation and distraction and sa mga discouragement na darating. Guard our minds, Lord Father, and even purify yung buhay namin that we will do what you want us to do. And help us, Lord, that we will choose to obey you every day in life. As this year, Lord God, will come, make this year purposeful for all of us. Help us, Lord, to grow, to serve, and to love, and to live according sa design mo sa buhay namin. Sabi po ni Pastor Johnny, for we are your workmanship, created in Christ Jesus. That's your design. May what we do bring glory and honor to your name. We thank you because you are already in our future. And we declare, Lord God, that year 2026 is in your hands, and we will not be shaken. Salamat po sa buhay ni Pastor Johnny. Salamat po sa DXIS 1116 ni Ma'am Sarah. And salamat po sa mga tagapakinig namin. We commit everything and everyone to your care in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat po sa ating guest ngayon, Pastor Johnny Castillo. Pastor, God bless you po. God bless you. Happy New Year sa tanan. Amping mo diha. Yan, hanggang sa susunod po, Pastor. Maraming salamat din, Pastor John Dave. Pastor John Dave. Pastor, dagang salamat. At Sarah. syempre, maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod ng programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo dito muli next week, Monday to Friday, alas 7 ng umaga. Ako po si Sarah Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company.